Mag-ihatag sa among kauban, usasab siya ka case officer, and at the same time, lay minister sa lungsod sa Lila. Ang iyang topic, how the devil attack. Uy, basigwa mo na sayod. Inatake na day ko. Yawa na dito nag-atake na ko. Kinahanglan, let us know who is our enemy. Atong hisayran, kinsay atong kaaway. Makaroon ka ang topic, how the devil attack. Brothers and sisters, please welcome Brother Eugene Ipundo. Salamat po. Dili ko si Brad Eugene, para si Brad Sani ko. Anyway, announcements for our lay ministers. After our second speaker, magpatabang sila para back. Okay? So, pag human sa second speaker, suroy mo dito, patabang sila, pag surrender sa mga habak, ang ato mga kaabag. Okay? Katulang, mo-assist lang mo po. Mo-assist lang po, sila po ang magkuhan. Anyway, the final instructions will be after the talk. Okay? Salamat po. Mayong gabi sa tanan. BA pag-usap kay hinahinay da murag nakapanihapon na baghani. So sa dili pa ko mo padayon, please let us put ourselves in the presence of God, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Mayong gabi pag-usap. Pag-ampo raday kuwang aron mo kusog. So ang akong topic, maminaw ta ha, kay kining akong itudlo karon, kabahin ni kung saon kining klase-klase nga atake sa demonyo sa atong kaugalingon. How the devils attack. Mga igsoon, ako lang sab may pahinumdom nga walay healing and deliverance nga mahitabo dinhi karon. No? Ang purpose nga naa karon dirhi ang team ni Father Darwin, kaming tanan aron sa pagtudlo ninyo unsaon pagpanalipod ang matag usa batok sa mga atake sa yawa. Amen. So maminaw ta mga igsoon kay kining spiritual empowerment on spiritual warfare. Mao kini magtudlo nato ug maghatag og giya unsaon pagpanalipod ang matag usa, ang matag papilya batok sa mga atake sa yawa. No? So karon mga igsoon atog yung usisahon karon samtang namati ta mo punay panahon nga mag-usisa ta sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Mamalandong ta kung naigo ba ta sa mga topic. Kay kung naigo ka sa mga atake may igsoon, posible financial, physical o sa atong panglawas, relational or ang kalinaw sa atong pamilya, mo'y napiktuhan, you are already under the attack of the devil. Amen. Nasayon ko nga kitang tanan laniya dinhi karon lamati nang ginahanglan ani gitawag nato og kaayuhan. Kaayuhan sa atong gipanghambin sa kinabuhi, kabugat, mga balatian, tinuod dili. So sa 100% nga kaayuhan nga atong gipangita mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang ikatabang ni Father Darwin ug kanamo nga iyang team is only 5 to 10%. Maniha? 5 to 10% ang amoy katabang. Ug mao kana ang pagtudlo ninyo unsaon ug unsa ang mga klase-klase nga atake sa yawa. Asa man ang 90%, Brad? Ang 90% mga igsoon ko diha ni Kristo anaa kanato nga nangita niya ng maong kaayuhan. Kung giunsa nato pag kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Pwede tang ayuhon dayon, pwedeng gradual, pwede pod nga dili ta ayuhon. Ang purpose nga naay healing and deliverance ministry mga igsoon is conversion.
ug mao nay purpose sa Ginoo nato. Conversion. Kay kitang tanan usahay nakalimot na ta sa pagsangpit niya. No? Nahaylo na ta sa mga butang nga kalibutanon. Amen. Mga igsoon, arita sa sunod. Adunay duha ka klase nga balatian. Natay gitawag og two kinds of illness, the natural illness and preternatural illness. Unsa ning natural illness? Mao kini mga balatian nga adunay diagnosis sa doktor or adunay findings sa doktor. Ang preternatural illness kini ikaduha, natural illness nga walay findings sa doktor. Unsa ning natural illness? Or kanimo findings sa kaptangan. Ang preternatural illness sa palihaduha imo mga tinigo. Mga balatian nga walay findings sa doktor sa klase-klase ug kadindiin ng mga espesyalista para lang maayo. Imo mga tinigo walay kayuhan. Pwede pod tulang sa preternatural illness mga igsoon. Pwede pod para lang maayo. Adunay findings sa doktor. Walay kayuhan apan matingala lang ka. Ang walay kayuhan mga igsoon maayo nga adunay findings sa doktor. Mabalik apan matingala lang ka. Pabalik walay kayuhan or maayo ang imong natural nga balatian gisakyan or preternatural. Gisakyan imong natural nga balatian gisakyan sa preternatural. Deteriorate niya ang imong sayawa financial aspect nga balatian. Ang imong natabtangan i-deteriorate niya ang imong kaugalingon ug walay financial aspect ang Ginoo. Ang imong mga kaptangan bantay ta para ang magbuba ang imong kaugalingon ug wa kay laing so natural and preternatural illness. Unya kining preternatural illness mga igsoon mao kining mga balatian and preternatural illness. Sa preternatural illness kining kalibutan sa kining full balatian no mga anghel nga sinilhid sa preternatural world. Preternatural kining kalibutan sa mga balatian usab nga mga anghel nga sinilhid sa Dios sa atong preternatural world. Naay natural nga usab nga nihubag imong kiting gumikan imong mga tudlo ug imong mga joint kay kusog ang natural nga cause nihubag imong kiting nay natural imong mga tudlo ug imong mga joint kay kusog dayon hubog-gumba magbantay ta mga igsoon kay ang atake sa yawa duha ka paagi indirect dayon direct attack magbantay ta mga igsoon kay ang atake sa yawa duha ka paagi ordinary attack and extraordinary attack duha ka ordinary attack extraordinary attack and extraordinary attack. Temptation is the invitation to commit sin, especially mortal sin. Temptation is the invitation to commit temptation to power, to riches and treasure, pleasure and flesh. Temptation to power, to riches and treasure, pleasure pagkatao. Kaya malimbungan ka, unay targiton sa yawa. Gusto ka, gahong niya kalibutan pagkatao. Tagaan ka niya, malimbungan ka, niya kahigayunan. Nga mahimo ka sa kalibutan, bantugan. Tagaan nila sa kalibutan. Tagaan ka sa kahigayunan. Nga mahimo ka sa kalibutan, bantugan. Tagaan niya ang mga mga kaptangan o kabuhong sa imong kinabuhi. Riches and tagaan ka niya ang mga para lang kaptangan o kabuhong sa imong kinabuhi. Riches naman, mabisi mo tas itong mga trabaho. Para lang makalimot sa atong mga negosyo. Nakalimuta, nga sige tawang pangita na ng mga butang mabisi ta sa atong mga bahandi sa kalibutan. Nakalimuta, nakalimta na to. Sige tawang pangita na ng mga butang nga mga bahandi sa kalibutan. Mga nakalimta na to. Kining pleasure sa mauboro kalingaw-lingaw. O kining mga tayta, mga igsoon kinabuhi. O kining pleasure mo na puro kalingaw-lingaw. Pero magbantay ta mga igsoon kay gani. Ang atong Ginoong Hesukristo gitintal sa yawa. No? Di ba? Diya sa Mateo 4:9. Ang yawa mingon, ihatag ko kanimo kining tanan ko kun muluhod ug musimba ka kanako. See? Wala kay kiyasasta ang atong Ginoong Hesukristo gitintal sa yawa. Unsa pagkakita nga tao. Nga hinimo rasta sa Dios. Amen. So magbantay ta mga igsoon kay ang yawa 24/7. Naglibot-libot sa atong palibot, nangita og kay gayunan kung kanus ata maatake. So pantay dugang pagampo, gugot nga pagampo para malikayan nato ang iyang mga atake. Arita sa ikaduha, the extraordinary attack of the devil. Sa extraordinary attack of the devil mga igsoon, adunay upat ka mga klase nga atake. Una, natay gitawag og demonic obsession. Ikaduha, natay gitawag og demonic oppression. Ikatulo, natay gitawag og demonic possession.
Ikaupat, natay ginatawag og demonic infestation. Aritas na nauna, demonic obsession. Atakihon sa yawa ang imagination, memory, and emotion sa usa ka tawo. Matinga ka, usa ka sakop sa imong pamilya, kalit ang kausaban sa batasan. Kalit nga nahilumon, kalit nga kanang negative kanunay ang mga pangunauna, no? Negative kanunay ang una-una og mga pagbati. Unya kining mga sakop sa pamilya nga naghambin ining habitual sin. Habitual sin meaning kining mga dili makapugong sa pagbuhat sa mga sala nga lami o lingaw. Lingaw kang panugal, lala, busy na kang panugal. Nanlingaw na kang pambabae, nakalimot na ka sa imong pamilya. Sa imong pagsigig sugal, nakalimot ka pagatiman sa imong pamilya. Muna, bisihon ka ni ana sa demonyo aron makalimot ka sa imong pamilya, which is obligasyon nato ang pag-atiman sa atong pamilya. Natanan nga mga haylo sa yawa aron lang mahimulag ka sa Ginoo. Unya kining mga tawo nga naigo ning demonic obsession mga igsoon, mostly suicidal in nature. Gamay nga problema, gamay nga kabugat sa kinabuhi, dili makaantos, dayong hisgot og suicide. Magpakamatay. Bantay ta mga igsoon sa mga sakop sa pamilya nga nini. Mao kini mga tao, kining demonic obsessed nga mga tao nga igsoon, mao ni mga tao nga wala na makakita sa mga maayong kaugmaon. Kay nganuman nagapos na sa iyang mga maot nga kagahapon. Demonic obsession. Negative kanunay ang pagbati. Ikaduha nga extraordinary attack natin gitawag nga demonic oppression. No? Oppression. Tulo ka klase ang oppression. Una, physical oppression. Ikaduha, financial oppression. Ikatulo natin gitawag og relational oppression. Tulo. Una, physical oppression. Matinga ka ang atake sa yawa mga igsoon, bantay ta. Kaya ang atake sa yawa ni physical oppression nakasintro sa atong panglawas. Atakihon sa yawa ang panglawas sa tao. No, mo na ni kining makasinati ka og mga balatian nga kalit nga kausaban sa imong panglawas. Mga balatian nga gipanghambin nga galipog ka kung naasa hinungdan kay ug mato ka sa doktor walay findings, negative ang mga findings. So ang atake sa yawa sa physical health sa usa ka tawo, demonic physical oppression. Ikaduha nga klase nga oppression mga igsoon, natay gitawag og financial oppression. Ang atake sa yawa anaa sa financial aspect sa atong pamilya. Kay nasayod ang yawa. Kung magkalit-silitsi na ang imo ang financial aspect, kung ang imong financial nga dapit sa imong kinabuhi mo ay ma-deteriorate, sigurado gubot ang pamilya. Tinuod dili. So mao na bantay ta. Ang financial aspect ang itira sa yawa, matinga ka ba nga sakto nindot nga mga trabaho, banag asawa, dagkog sweldo, abroad na sa gobyerno, pero nagsigir ang paningkamot apan murag walay abot. Kung sa laing term pa, mura og nagsaud og tubig sa usa ka balde nga buslot. Why pagkapuno? Financial oppression. Atake sa yawa naa sa financial aspect sa pamilya. Ikatulo nga oppression, natay gitawag og relational oppression. Matinga ka nga nung gubot kanunay ug walay kalinaw ang imong pagpuyo. Kay nganuman ang atake sa yawa naa sa relasyon sa matag usa sa pamilya o relasyon nimo sa imong silingan. Mga magsuon, nag-away, nagbuno, kay wala matarong og bahin ang makabtangan nga binilin ni tatay ug ni nanay. Tinuod dili. Mga silingan, wala magtingganay. Nag-away, gumikan sa utlanan ra hinungdan. Nganuman, diri ra maning muhuna. Nganong niha na malini, wa man unta ni tiil. Nidagan og usa ka metros iyang muhon. Nag-away sa utlanan sa yuta. Tinuod dili. Magbungol. So, again, bantay ta mga igsoon kay ang atake sa yawa nakasintro sa imong relasyon sa matag usa nga sa imong pamilya ug sa imong palibot. Maro kini yawa.
Pati ang pamilya, mauna nga paslakan o kauwag ang bana para magabit, maguba ang relasyon sa pamilya. Relational oppression. Unsa to? Oppression tulo ka klase, physical oppression, financial oppression, o relational oppression. Arita sa sunod, ikatulo nga extraordinary attack, natay gitawag og demonic possession. Demonic possession. Sa klaro nga pagkastorya, ang yawa na ang mikontrol sa lawas sa tao. Dito sa office, parihan ninyo, normal ganyan sa nanaminaw sa katikisem. Natural nga niabot. Normal kayo nga iabot sa office. Naminaw sa katikisem sa buntag. Pagkahapon naman tayo deliverance. Pagsugod sa deliverance, nawa sa palimuot. Nag-wild. Di na mapugnan. Kusgan na kayo. Nganuman nga igsoon. Ang yawa na ang miatake sa iyang kaugalingon. Kung siya na may kontrol sa lawas sa tao. Muna'y demonic possession. Sa kinaraan, nayawaan, misaniban, kana. Makalimot na sa iyahang kaugalingon. Inighumag pag-ampo, mo na maulian. Unsay last ni mo na hinumduman, sis, Brad, doy, ang pagpanguros. Making the sign of the cross, nag-react na siya. Oh, grabe no? Basta ang mga sacramentals o mga signs sa simbahan, sa atong simbahan, hilak sa kasakit ang yawa. Amen. So karon mo na to ha, demonic possession, ang yawa na may control sa lawas sa tao. Arita sa ikaupat, natay demonic infestation. Ang yawa na nagpuyo sa mga butang, mananap o mga lugar. Lugar, kanang mayon ka nga hadlok mangyagi ni punuan sa balite. Niya nang dapita, kay tauan, tiawan, infested ang mga lugar. Pwede po ang inyong balay. Infested. Ang lugar sa imong balay, kanang imong gitarukan, sa wala pa ka magsugod og patarok ni sangpit ka og albularyo or miriko sa amo. Kay imong ipatanaw, wingon ang miriko, Brad, dili ra pa musugot ning tag-iya ining lugara na muyo ni lugara nga imong tarukan. Unsay buhaton nato nong maghalad-halad ta, magpadugo ta, atong upiran og manok, sunoy, puti, baboy, 40 kilos. Muna, gihalad-halad nimo, gihalad-halaran para kunuhay, musugot sa maong pagtukod di mo balay. Pero mga igsoon, wala na gitudlo sa atong simbahan. Nakasupak na sa atong panudlo sa simbahan. Nganuman, unsa may giingon diri sa unang Korinto 10:20. Ingon dire. Ang gipasabot ko mao nga kadtong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtotoo, gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Asa gihalad? Sa mga yawa. Ug maunay nahitabo kung kita mudangop og mga albularyo miriko, moingon nga maghalad-halad ta. Magdiwata-diwata ta. Bisan mo gihalad ngadto sa yawa ug dili sa Dios. Unsa may giingon niya sa tumoy? Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. So karon nasayod na ta nga dili na panudlo sa simbahan, undangon na nato na. Ato nang gikumpisal. Renounce ug balik ta sa pag-ampo sa simbahan. Gamito na to ang mga pag-ampo nga gitudlo sa atong simbahan. Dili kay kanang gibilin-kabilin-bilin sa atong mga katigulangan. Amen. So mao na mga igsoon, no? Diri ta sa sunod. Nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao? Ang tubag through demonic openings. Adunay mga pultahan sa atong kinabuhi nga naablihan. Ug diha ni agi ang yawa nga misulod sa atong kinabuhi. Unsa man ang mapultahan, mao kana ang atong mga sala. Tungod sa atong pagpakasala, mao nang makasud ang yawa. Natay acronym ani nga gihimo ani mga demonic openings. Letter S T O P. Stop. Acronym nga stop, mao ni mga pultahan sa yawa. Una, sinful lifestyle. Letter S, sinful lifestyle. Letter T, traumatic experiences. Letter O, occult contaminations. Letter P, preternatural offerings and openings. Unsa ning sinful lifestyle?
Dagang ni dong sa opisina nagpatabang kay nganuman nayawaan usa sa ilang mga anak o usa sa magtiayon nayawaan gumikan kay nagkinabuhi diha sa salang mortal. Nagkinabuhi sa salang mortal. Pagka walay kasal, nagpuyo sa fornication. Walay kasal. Nagpuyo-puyo lang, mansibado. Sibil lang ang kasal. Sala na mga igsoon sa panudlo sa atong simbahan. Sa balaod sa atong simbahan. Dagang nayawaan, gumikan ining artificial planning, family planning, nagamit og contraceptives. Ako aduna ko'y kasinatian ni ana. Usa ka batanong babae, nayawaan. Gamay kay nga babae, pero kusgan kayo, duha ka tawo ang nagalalay nako. Duha tulo ka tawo ang nagalalay nako. Kusgan kayo. Sige ko kampo, hapit na maabot og isa ka oras na kong ampo. Wala mulurang ang ihang pagwild. Hangtod nga niingon ang iyang kauban, Brad, na anay gipatuslong, gisuksok ani sa doktor. Ani kay gipasuksukan sa iyang inahan. Kay mura man to siya og gibugaw sa iyang inahan. Gipasuksukan ani nay gitawag og implant. Murag palito sa puspuro diri sa iyang bukton. Pagkahibaw nako, akong i-divert ang pagampo dito sa maong contraceptives. Pagampo nako og sugod. Gamit sa holy and exercise oil, gihimuan ako sign of the cross ang maong bukton, mga igsoon. Dayong pagampo sa breaking cells and consecration o tanang breaking prayers. Ni-react sa taman-taman. Ayaw! Init! Sakit! Undangan na! Ayaw! Kadali ra kaayo, naayo ang maong naulian. So, lain pang kasinatian sa atong kauban, usa ka babae, nayawaan. Pag-deliverance nilutaw sa iyang gilingkuran. Nikatin ang tel. Iniglutaw sa bligag, holy water kay arong tugpaw balik. Lami yung tapos pasagdan, nag-asa sa padong. Patupahon man. Sa bligag, holy water. Nawaswas ang yantian. Nakita ang yantian. Naigo sa holy water, ang tiyan, nagsinggit-singgit sa kapait. Dakong katingala sa tanang ania nitong higayuna nakakita kay ang iyang tiyan nga naigo sa holy water na puno og lakra sa daghang lakra sa kamot sa gagmayng bata. Paghuman sa pagampo na ulian gi-interview. Pag-interview, way laing doorway nga nakita kundi tulo ka tuig nga ang contraceptives nga iyang gibuhat. Tulo ka tuig ang ayo din nagungong sa iyang bilahan. Sorry og na may mga medical practitioner dere. Truth hurts but it doesn't harm us. Kini tanang amoy panudlo diri ka sinatian ni sa atong opisina. Diin ang yawa mutug-an gyud kung unsay ilang doorway. Contraceptives. Kitabangan sa doktor, natay mga practitioner, medical practitioner, duha ka magtiayon doktor. Kanhihin na promote og contraceptions. Pagkasayod nila sa panudlo sa atong simbahan, ug sila mismo nakasinati nga gipang-atake ang ilang mga pasyente. Nibalik sa simbahan, panudlo sa simbahan. Wa na mo promote, nitabang na. Sila'y nagkuha, nag-remove sa maong ayudi na ulian. See? Contraceptions. O kining gitawag nato mga igsoon. Kining homosexual act. Daghang ni dangot nato dito. Kay nga naman ining tungod ining homosexual act. Makikhilawas lalaki. Hilawas babae. Gikondina sa atong Ginoo na mga igsoon. Ha? Gidili sa Dios kanang mga butanga. Karon tungod ni anang ato hinumduman ha dili sala nga nakay anak bayot, dili sala nga nakay anak nga tumboy. Kadusa ang sala kung muhimo na anang mga laway nga binuhatan. Tabangan natog ampo mga makapugong sila nga dili sila mobuhat anang mga laway nga binuhatan. Usa ka doorway na mga igsoon sa mga atake sa yawa, no? Homosexual act. Ona, karon. Kining not partaking the sacraments. Daghang nayawaan kay walay bunyag, walay kumpirma. Daghan kayo. Kasinatian na mo daghan kayo niya na mga igsoon. O labi na kining pagkawalay simba. Not partaking, not attending mass on Sundays. Unsa may giingon
Ikaupat nga sugo na sa atong Ginoo, di ba? Mga igsoon. Kining pagsimba mga igsoon, kung dili nato nang buhaton, nakasata sa ikaupat nga sugo sa atong Ginoo. Usa ka poses taga Cagayan de Oro City, diri nako natunong. Pag-ampo nako mga igsoon, nag-react siya. Kutib-kutib yang baba. Yawa nga nung nidumong man kadinis opisina ni Father Darwin, ni Darwin. Kinsay nagsugo nimo, buang ka. Dili mo maayo, dili maayo ni tawhana. Kay makasasa nindako. Ang tibok pamilya makasasa. Mga way simba, way mga kumpisal. Ang tibok nilang pamilya. Ang nakalami lang kay sa tumoy niingon ang yawa. Kumpisal ray makaayo ani nila. Namurang pun big doktor, taga agresita, Jose Resita pagampo. Ikaw nimo ang itudlo sa yawa, gisulti sa yawa. Pangumpisal kanunay, simba matag Domingo ug pagampo sa Santos nga Rosaryo. Kalois Ginoo, kaduha ra siya na tuanag Manila karon. Subay lang kita sa panudlo sa atong simbahan mga igsoon. Kay kining Catholicism of Catholic Church 1389 mga igsoon nagtudlo nato. The Church obliges the faithful to take part in the divine liturgy on Sundays and feast days. So panudlo na sa atong simbahan yun, no? Balaod sa atong simbahan. O kining liturgy sa staff mga igsoon, traumatic experiences. Openings, stop. Ang liturgy traumatic experiences, nakabaton o uncontrolled negative emotions. Tungod kay gisalikway ug napasagdan sa ginikanan. Nakasinati ug magmaltrato kay gibilin sa iyang uyuan ug sa mga silingan. No? Nakabaton og unforgiveness. Nagdumot sa ginikanan kay dili makadawat nga broken siya usa ka produkto sa broken family. Broken family. Ganuman, tungod ining sala rapod sa kaulag kasagaran nga hinungdan, magiaway, magibuno banag asawa tungod aning kaulag. Kay si Mister nasakpan ni Mrs. nga nidula og laing tim. Adunay kabit. Pagkasapon, gustong mubalik ni Mister na ngayong pasaylo sa iyang asawa. Ang asawa nagbaton for unforgiveness. Dili makapasaylo sa iyang bana. Ni baos hinuon. Ni duwa puglaing tim. Nangabit pod. Ang nakapait. Mga igsoon kay sa iyang pagbalos. Ang atong pari usahay ang ilang bigaan. Perting salaa hinoon. No? Mao na mga igsoon nga ang atong simbahan nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo dili gyud mutugot niya ng divorce. Sad to say nakapasar na sa Kongreso. Pero atong iampo nga dili mo pasar sa Senado nganuman kay atong simbahan naglantaw sa atong mga kabataan. Kay sa divorce ang mapiktuhan ang atong mga kabataan. Unsa may giingon? In divorce, once a family is broken, parents can move on. But the children remains broken. See? Ang mga kabataan yun, sakit pamalandungon nga ang atong mga kabataan mao gyud mapiktuhan niya ng divorce. Matod pa sa usa ka survey dito sa usa ka nasod nga legal ang divorce tanawan ninyo. Kay sa matag usa ka gatos nga magminyo bagong minyo 45 to 50% ni ana tungod kay legal ang divorce sa ilang lugar manggibulagra. Bagong kasal. Kasagaran kay ulag-ulag man mao nang Brad, deserve magugong malipay, magminyo og usog. Kay can move on man, di ba? The parents can move on. Mano maka-move on? Mangita og lain. Tinuod nila. Karon pagkakitag lain, diri sa survey niingon. On second marriages divorce rate ni saka ngadto sa 60%. Sa usa ka gatos 50 ka buok magbulag ra gihapon. Ay 60 ka buok nga magtiayon. Karon deserve ko nung malipay mao na magminyo sa ikatulong higayon.
pilay divorce rate sa ikatulong kaminyon ni saka ngadto sa 73%. Sa usa ka gato 73 kamagtayon magibulag ra gumikan kay legal ang divorce sa ilang katilingban. Amen. Mao na mga igsoon nga gikondina sa atong simbahan kanang divorce. Unsay conclusion? Divorce leads to more failed marriages. Divorce leads to more divorces. See? Mao na nga dili mo tugot ang atong simbahan ni anang divorce mga igsoon. Ha? Nganuman usa may giingon sa Mateo 10:8 ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang banaw nga asawa dili na duha kun dili usa na lamang. Tungod niini Mateo 10:9 ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tao. So supak ang simbahan nato. Adanay daghang paagi unsaon pagsulbad ang gusot sa kaminyoon. No, mga igsoon, dili lang ginang divorce. Kaya atong mga kabataan mo'y unang maapektuhan. Karon, dirita mga igsoon sa occult contamination. No? Dirita occult contamination. Kita ang mga Katoliko naghang nangayawan ni sud sa opisina namo nayawan gumikan sa occult contamination kay nga naman kasagaran natong mga Katoliko ang occult mga patutuo na to ba from womb to tomb gikan pa sa taguangkan sa atong inahan ngadto sa kamatayon daghan na tagpatutuo tinuod dili hinay lagi tinuod sa buntis pa ipagambog ang bularyo. Ha? Ipahil, uy, gihilam ra ang pulso, suhi mangkasis. Mura po dog kuano, sige na ultrasound, pulso ra gigunita nakitaan nga suhi. O dailana gamita hapit na ra ka mga anak. Ihaplas na sa imong tiyan, kero inig panganib nimo gaan ra kuno or dali ra, mura ra ituto. Patuto, no? Karon inig birthday unsay buhaton? Kurusan ug dugo sa sunoy ang agtang. Tinuod dili. Kumpisal na ninyo, i-renounce na ninyo. Durwi na. Ini kasal. Magugod. Ini kuan magigukod tong magpasiga sa kandila. Uy, ay job sa klaruha bisag daeg. Job sa paunga, manuman. Kayo kinsay mapaw mo'y unang mamatay. Ginoo. Pag-uli sabay, gagukod og pangambak sa sakyanan, magdung gukod og ato sa kanang tortahan. Kayo kinsay mawahi under. Ikaw man adyo sa sod sa bligag bugas ni Lola. Ini ko sudlay. Kakaon kanang sudlayan. Sudlay. Bana kasawa sudlay tamang pinakarot nga pagsudlay. Nitabang tong murag quarter oats. Hangtod kuhag tubig, ikuto sa baso, ipainom sa banag asawa. Tinuod dili. Oy, murag nagkaon og nilugaw o kanang Quaker Oats. Tinuod, dili pwede ninyong sawaan kining lamisa sa atong kinasal. Nganuman, unsang sawaan ng ilang kaminyoon. Matabang, kung bigaon mo bigag yun. Tinuod dili. Mauna mga igsoon, ini kamatay. Kanang atong mga minatay, atong pamaunan og unsa man? Rosaryohan. Usay buhaton sa rosaryohan? Potlon. Dakong sala kanang inyong gibuhat mga igsoon nga naman. Ang usa ka pagpanamastama sa mga balaang butang. Sacrilege. Kapila na ninyong gibuhat, pangumpisal mo. Ayaw. Ipadanga tibok lang rosaryuan. Iyawat na lang ang problema ipadala rosaryuan. Sa buhi pa di rabatig rosaryo. Mao na mga igsoon. Lain pa inigabot sa menteryo. Daghang snacks kay namay kapunungan or dato. Kaon taman-taman kay nauna hoy di. Punta inday. Kaon og taman-taman kay dapay daghang pan ug juice. Inom taman-taman juice. Hubhob atong pan. Gabutirik ng tiyan. Inna mano manima kay dili pwede ang dalon ang mga butang nga masulod sa menteryo dili pwedeng ibalik sa balay. Ug di pa pwede nganong nanguli paman mo. Patuto mga igsoon. Undangan na.
sala na. Ha? Kumpisal. Inig pangadji mukuha og masapad dagan sa pangadji mukuha og mananabtan. Ang problema ang mananabtan nga gikuha dili tigsimba, dili tigkumpisal. Walay mga sakramento mga igsoon. Kaya ang mananabtan igurang moy iyang pangwarta. Tinuod dili. Magbantay ta. Nganuman, kanang atong mga pag-ampo mga igsoon para sa tumay mga minatay usa na sa mga sacramentals. The prayer of the church is one of these sacramentals. O kining mga sakramental mga igsoon, mutuhok na sa atong pagkatao kung kita mismo anaa sa estado sa grasya. Unsaon pagkana sa estado sa grasya? Unsaon pagdungog sa Ginoo sa pag-ampo sa mong mananabtan kung way kumpisal, way simba? May pakitang tagtungod, mo'y moampo sa atong minatay. Kung kita nagsunod kita sa kabubuton sa Ginoo, timan inin na. Amen. So morto ang occult contamination. Stop. Sinful lifestyle, traumatic experiences, occult contaminations, ug ang letter P, preternatural openings and offerings. No? Dagang nayawaan kay open ang third eye. Or kining psychic abilities. Kanabang third eye ka, ikaw rin makakita sa imong makitaan, ang imong kauban wa kakita, na kay madunggan, ikaw rin makadungog, imong kauban way nadungog, ikaw rin makatimaho. Ang atake sa yawa ani third eye nasa to five senses. No? Sa ato ang sense of kining gitawag na to sight, ears, hearing, touch, smell, and taste. Na diha ang atake sa atong kiling kontra ang yawa. Preternatural openings. Ganun ma-open man ang third eye by sales and consecration. Mao na tong pagduol ng mga albularyo sa gamay pa, sa tiyan pa, na consecrate na daan, gamay pa ang bata. Pagpadugo, pag-birthday, gi-consecrate nga to sa mga yawa. Ha? Katong Deuteronomio 18:10, basahan ninyo na. Ha? Mao na mga igsoon, kaya ang pagpadugo di ay unsay giingon dire? Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patutuo, sa mga diwata, o sa mga mananagan o sa lamangkiro, o mudangup sa mga tigsangpit sa espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ining butanga. Oh, biblical kayo ni. Puro supak kanang mga patutuo, supak sa panudlo sa atong simbahan. Amen. So magbantay ta mga igsoon, no? Kaning pagsulo ug habak. Lucky charms. Kanang inyong mga piyaw, bantay mo bag ulang gapagawas ang ato ang CBCP anang mga piyaw. Lucky charms. Timanan na to nga atong simbahan nagtudlo. Kitang mga Katoliko wala magaganyan ng lucky charms or mga paswerte. Nagagata sa grasya ug panalangin sa Dios nga ihatag kanako to pinaagi sa atong pagsunod sa iyang mga kasuguan. Amen. Pang-surrender nag-apil ng mga laki. Kita dagang kung nakita nito. Narabay mga nag-serve sa simbahan po. Daghagpiyaw. Bantay mo. Dorwina. Dorwina. Daghan eh. Brad Surya. Alagad po ko. Pero ang kamatuoran dito sa opisina. Naimili minister na yuhaan. Nga naman. Dagkukuros. Pero daghan po habak. Pastilan. Gisagol ang iyang patutuong panggano o ang iyang pagkakatoliko. Tinuod na. Truth hurts but it doesn't harm us. Wala bantayan na to mga igsoon. Ha? Kaya mukagan ko ng Kristo, dahil reserba. Wala. So bantay ta na itong mga habak. No, pagdangop na itong albularyo. Wala tungod sa seals and consecration, ma-open ang third eye. Or usage and practices. Kaya naman mga igsoon, nagsigig duwa ng Spirit of the Glass, Spirit of the Cohen. Mga batanon, Mobile Legend. Bantay mo. Demonic game na. Di na maihap sa tudlo ang atong mga kaso sa office na yawaan. Gumikan kay na-addict ang Mobile Legend. Bantay mo. Or gipangandoy. Kay magsigig ghost hunting. Apil-apil ng ghost hunting na yawaan. Or ma-open ang psychic abilities of a third eye kay inherited. Kaliwat og tambalan, kaliwat og mamamarang, kaliwat og occult practitioner sa ato pa generational spirit. Mga pasalod ug ni Father pa. Mga berton or mga kinadman nga gigipasa sa atong mga katigulangan.
So bantay ta na, ha? Dili na iya sa Dios nga igsoon. Unsa may giingon ani mga habak? Kaalam ni Solomon 16:12. Wala sila mamaayo sa mga habak o mga tambal. Naayo sila pinaagi sa imong pulong o Ginoo. Ang imong pulong nga nagaayo sa tanang katawhan. Panudlo sa simbahan, bawal na Lucky Charms habak. Bawal na mga igsoon. So dirita pa dayon. Unsaon man ato nga maputol kining maong openings? Una, mag-renounce ta. Na-renouncement prayer sa ato ang booklet nga gitudlo ni Brad Leo ganiha. Renouncement atubangan sa Blessed Sacrament Tabernacle nato or dito sa Adoration Chapel. Imong isalikway ang imong mga binuhatang mauton, dili mao, dili iya sa Dios ug ikumpisal nimo, ha? O kining practice curse. Unsa nang curse? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacraments and sacramentals. Para lang. Kung pisal ta kanunay, bisita sa Adoration Chapel 5 to 20 minutes every day or every other day. Then rosaryo matag adlaw. Matag adlaw rosaryo. Patabang tas mahal nga inahan. Kay grabe naghihiyapin ang grasya kung ang mahal nga biren mutabang na nato siya magsangpit sa iyang anak. Amen. Rosary, ha? Babae, wa pa moabot ang akong panahon. Pero sa iyon buhata lang kung unsay iyang isugo ninyo. Iyang gihimong bino ang tubig bisag wala pa maabot ang iyang panahon. Gumikan kay iyang inahan mo'y naghangyo niya. Amen. Mao na nga magpatabantas mahal nga birhen. Unya ang confession mga igsoon, ang ato ang guide the seven capital sins ha. Ato ning largohon paligas acronym paligas. PALEGAS. Paligas. Only seven capital sin. P pride kanang atong mga garbo. Ang demonyo nga nani ni si Lucifer. O kanang anger, kanang atong mga kasuko. Sa letter A, ang demonyo ni si Satan. O sa letter L, ang kanang atong mga kaulag, lust. Ang demonyo nga nagpaluyon ni si Asmodeus. Ang letter E, envy. Atong mga kasina, ang nagpaluyon nga demonyo ni si Leviathan. Ang letter G, gluttony, sobrang kaon, sobrang inom, suka-sukanas kahubog, suka-sukanas kabusog, gluttony, ang demonyo nga naanapaluyon ni si Beelzebul. No? Og letter A, avarice or greed, kanang atong mga kahakog, sige pangilog og yuta. Ang demonyo nga napaluyon ni si Mammon. Dili itong Mammon na itong bikire. Mammon ang sa demonyo. And then sa letter S, sloth. Kanang atong mga katapulan. Katapol sa pagbuhat sa mga butanga angay natong buhaton. Sloth. Ha? Timanan. Unsay acronym sa pagpangumpisal? Paligas. Atong timanan mga igsoon nga magpadultas Ginoo kay aron dili ta maatake sa demonyo. Nganuman, when God is present, the devil is absent. Matud pang St. John of the Cross, the soul that is united with God is feared by the devil. So gikadlukan kitas demonyo kung magpaduol ta sa Ginoo. Amen. So ayaw ka kahadlok sa pagpakibisog, sa pagpakig-away sa yawa. Anuman, Santiago 4:7 nangingon, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Unsaon nato pagsukol atras sa Santiago 4:6? Pagmasinugtanon kamo sa Dios. Amen. So diri ra ko kutob, hinaut nga namoy na ikatunan. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo.